call center years and 11 years sa network marketing. Grabe yung kinita na to sa previous company niya. 55 million lang naman. And dito lang sa I Am Worldwide, no, 4 months pa lang siya, na hit niya na ang 2 million circle. And grabe, no, isa din siya sa mga latest free will incentive qualifier for almost 2 months lang na hit niya na agad. And one of the Sapphire Elite Executive, a BMW owner. Ayan, let's all welcome Mentor Earl Duaso. Amazing morning, Mentor Earl. Ayan, and congratulations din po pala, Mentor Earl. Ayan, sa inyo pong incentive na hinihit po right now. Ayan po. Thank you so much, Kent. Si Kent ba yung nagsalita? Si Kent. Ang galing mag-intro. First of all, thank you so much, Mentor Claire, Honey Villapa. Gulat ako nung pumasok ako. Video ko na agad yung nagpi-play. Anyway, thank you for having us here, especially na Mentor Claire. And grabe ang dami natin right now, 113. Okay lang po ba magtanong bago po ako magsimula? Sino po dito ang nasa less than 6 months pa po? Sige po. Tingnan ko po muna yung comment ha, bago po ako magsimula. Sino po dito yung 6 months pa? Less than po 6 months. Okay. Ang ibig sabihin po ba ng number 1, that means less than 6 months pa ikaw? Correct po ba? Okay, yun. Number 1. So pag less than 6 months, number 1. Okay. Sige po. Yung less than 1 year po, sino po dito yung less than 1 year pa po ikaw? Ayan, number 1. Hanapin ko po yung number 1. Okay, ang dami. 1 week. Okay. So yung iba na nagwa 1 month pa lang po sila. Okay. Yung iba 1 week, yung iba 1 month. Anyway, sige po. Again, thank you so much for having me here, ladies and gentlemen. Pasensya po, medyo natagalan po ako ng konti. Ang tagal po kasi akong nag-i-encode. Kaninang 8 PM pa po ako nagsimulang mag-encode. Hindi po talaga ako makapasok po sa system. So, kasi traffic sobra pong traffic. Buti na lang po, pumasok siya bandang, yung kanina, nahingi ako ng 5 minutes kay Mentor Claire. Sige po, magsimula muna tayo sa sharing ko. Okay, simulan ko po muna sa sharing ko para po at least medyo magkakaroon po tayo ng connection. Later po, pwede po kayong magtanong para po matutulungan ko po kayo, especially po sa mga nagsi 6 months pa po sa journey nila. Okay? Alright, let's begin. Okay. Okay na po ako. Wala na po akong iniisip. Nahit ko na po eh. Kaya sabi ko kay Mentor Claire, sabi ko kanina, nagdasal na ako. Sabi ko, maya-maya papasok ako pero para wala akong iisipin. Makabuelo ako. At least po pumasok po, na-hit ko po. Thank you God. Na-hit ko po yung yung level 2 incentive po. Shopping incentive. Okay. Saan na ba ako? Okay, let's begin. Allow me to share my screen po to all of you. Teka lang. Okay, game. Allow me to share my screen to all of you para po mag-umpisa po tayo dito. Ako po isang call center trainer. Okay, pasensya po, medyo blurry po talaga yung And thank you for playing my video. Gulat ako nang na-play niyo po yung video ko. And natutuwa ako na na-play siya. Anyway, ako po yung naka-blue. Yung uso pa po yung F4 dati. Ako po yung naka-blue. Yung tall dark but never mind po. Ako po yan. Ewan ko ba bakit ganyan po yung buhok ko dati. But ako po yung isa sa kabilang ako sa mga unang pumasok, unang batch ng call center agents before. Pag meron mang call center dito po, familiar po kayo sa mga unang batch po ng call center, yung mga e-telecare, mga Converges, mga people support, mga AGs. Ako po yung taga Cebu, Bisaya po ako. So kaway-kaway po sa lahat ng mga Cebuano po dito. And 2005 po ako pumasok sa call center industry. Okay? Huminto po ako ng pag-aaral, hindi po ako nakapagtapos ng pag-aaral. Second year po, third year irregular. Kinuha ko pong course civil engineering.
Tapos suminto po ako ng pag-aaral, dumiretso po ako sa call center industry. Bakit? Kasi breadwinner po ako. I really wanted to train. I really wanted to teach. I really wanted to mentor. Isa lang po yung reason bakit po ako umalis. And I I think you wanted to know bakit po ako umalis sa call center industry. The main reason is I mentor people to people every single day. Ang dami ko pong batch and waves na mini-mentor every single day para po makapasa sa performance, para ma-hit yung AHT, para po mag-qualify doon sa mga incentive kasi po paki-incentive po ako na tao. Yun din po yung reason bakit po umalis ako sa previous company ko. Yung language po namin sa call center, incentive po. Kaya po, ang unang incentive ko po dito sa IAM, yung free will, hit po. Pangalawa ka, shopping, hit po siya. Kasi language ko po talaga yung incentive. Baliw na baliw po ako pag may incentive. Ang dami kong tinulungan sa call center, pero nagugulat ako na nag-increase yung performance nila this week. Second week, nag-i-increase. Third week, nag-i-increase. By next month, mag-a-absent. Tapos bigla-biglang nagkaka-poor performance sila. Sabi ko, bakit? Bakit yung performance ng mga call center agents, pag ganon, pag ganon, pag ganon, pababa, pataas, ganon? Sabi ko, ba't hindi mag-consistent? Kasi hindi ko pala na-solve yung actual na problema nila, which is, eto po, pera. Opo, natulungan ko sila sa performance nila, pumutok yung performance nila kasi nagme-mentor ako. Problema nga lang, iba pa rin po talaga pag natulungan mo yung mga tao sa normal at natural na problema, yung pera po. So normal, hindi nagkakaroon ng magandang buhay pa din kahit nag-improve yung performance. So after 8 years po na-realize ko, sabi ko, I wanted to take part of an industry na nakikita ko na nag-grow yung tao. Until po na-invite po ako sa network marketing industry. Ang nag-invite po sa akin isang call center manager. Grupo po kami ng call center agents, trainers, supervisors po dahil po nung manager na-invite po ako. Maya po, kwento ko po sa inyo po nangyari if ever po magtatanong po kayo. But nag-join ako sa network marketing 2013. 10 years plus po ako nagde-network marketing. Hindi ko na po babanggitin yung kumpanyang pinasukan ko. Basta po, baliktarin mo lang yung IAM, yun po yung kumpanya ko. Same letter. Same letters, baliktarin mo lang ng konti. Tapos papalitan mo yung worldwide ng global. Yun po yung kumpanya ko. Alam nyo na po yung kumpanya ko, di ba? Ako po ay umabot po ng 11 years doon. Actually, 10 years pataas po. Doon po sa kumpanyang yun, ako po yung naging top earner. Ibig sabihin po, consistent po ako, top 4, top 5 po, nationwide. Ayan, tama, Mia. Ang patalino naman si Rachel. Grabe, ang galing. Sabi ni Rachel, Mia. Ayan, tama po. Baliktarin mo pa konti, Rachel. Makukuha mo na yan. Okay. Sinabi talaga ni Rowella, oh. Okay. Alright, so eto po ako, dyan po ako nang gagaling. Call center po ako. Now, ladies and gentlemen, dito po ako magsimula sa kwento ko. Background ko po yun. Now, if you take a look at that po, i-zoom nyo po yan, yung nasa taas po, nasa plastic po sa taas ko. At malalaman mo po ano pong kumpanya ko dati. Ako po yung nakatira sa squatters area. No permanent address po kami. Nirerenta ko po ang bahay na yan for 2,500. Walang-wala po ako sa buhay. Sabi ko, sana dito na po magbabago takbo ng buhay ko. Doon po sa previous na channel ko po. Pero if you notice po, that was the exact same reason. I mean, same picture. Nasabi ko, pipicturean ko to kasi pag yumaman ako, party to ng kwento ko. Tip ko po sa inyo, habang nagsisimula ka po at wala ka pong bahay, especially po pag medyo hindi po masyadong maganda pa yung bahay mo, ano pong unang gagawin mo? Picturean mo po yung bahay mo po. Opo, bit-bit po kayo ng I am. Kasi po, kwento nyo po yan 1 year, 2 years from now. Totoo po. Hindi lang ako wala kasi ako masyadong magandang picture dati or cellphone eh. Sana pinicturean ko po yung nagko-commute ako, yung nag-commute ko sa jeep. Yun. Sana pag may Bisaya po dito, sana pinicturean ko yun. Hindi ko po actually naisip na ganun yung gagawin ko. So ladies and gentlemen, doon po ako nagsimula. Ang pangarap ko po magkaroon ng bahay. Pangarap ko po magkaroon ng kotse.
Kasi naniniwala po ako na ang kahirapan pwede din po siyang mapagmana. I wanted to share that to all of you kasi ang kayamanan, hindi lang po yun yung mapagmana, pati po kahirapan. Pag mayaman yung lolo mo, mayaman din po yung parents mo. Pag mayaman yung parents mo, mayaman din po yung kayo, kapatid mo, ikaw. At pag mayaman kayo, mayaman din po yung angkan nyo. Just imagine pag anak ka ni Ayala, ni Gokong Wei, tama, ni Henry C. Tama? Pero pag mahirap yung lolo mo, mahirap din po yung parents mo. Mahirap ka din. Eh pag hindi nagbago takbo ng buhay mo, ano pong mangyayari? Eh di down the line, hindi din magbago takbo ng buhay. Ayaw ko po talaga yun. Sabi ko sa sarili ko, I'm born poor. Pero hindi po ako pwedeng papayag. Natatanda ako na mahirap. Kasi aminin po natin, magkaiba po ang treatment ng tao sa'yo pag may pera ka or wala kang pera. Agree? Magkaiba po. Iba po yung language ng mayaman, iba din po yung language ng mahirap. Opo. Pag ano ka lang, pag meron kang skin complication, ang tawag po sa mayaman, allergy. Pag medyo wala kang pera, iba po ang tawag doon. Correct? Eh sabi ko, gusto kong maging mayaman. Kaso nga lang, wala akong ibang way para yayaman ako, kundi eto lang pong network marketing industry. Eh sabi ko sarili ko, na na-invite ako at that specific time, sabi ko, wala na tong balikan. Anyway, nagtrabaho ako sa call center for 8 years. Hindi na po ako babalik at that specific time. To cut the long story short po, okay? Cut ko lang po muna to. Pero feeling ko gusto kong ikwento muna yung pinagdaanan ko. Teka lang ha. Okay lang po ba? Kwento ko lang po muna pinagdaanan ko. Kasi matatapos na to, 4 months pa lang po ako sa IAM eh. Wala pa akong masyadong kwento pa sa IAM kasi 4 months pa lang. But one moment, kwento ko lang po muna etong part na to. One moment ha. Open ko lang po muna ito and kwento ko sa inyo to. Okay. 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 Ito po. Okay. Permission po. Mentor Claire, ikwento ko lang po ito, ma'am ha. Mentor, ito po. Tingnan niyo po yan. Hindi po yan dito po sa IAM ha. Diyan po ay galing po yan sa previous company ko. Pero gusto ko lang po ipakita sa inyo, especially po sa mga nagsisimula. Okay? Ano pong nakalagay diyan? Ang nakalagay po diyan yung pong encashment ko. That means po, habang nagsisimula po ako, normal po na medyo hindi po mataas agad yung income. Naniniwala po ba kayo doon? Okay? Just imagine po, nag-join po ako October 31, 2013. Tingnan niyo po yung mga encashment ko po doon. Mataas na po ba? Hindi pa. Di ba po? Hindi pa. Sobrang konti pa lang po yung encashment ko. Ito po yung pinakamatindi ho. There was a part of my network marketing career na it's May 2 of 2014. Nag-encash na lang po ako ng 101 pesos. Ayan po, nakalagay po dyan, 101 pesos. Tapos ang pumasok po sa account ko 40 pesos. And the reason why I'm sharing that to all of you simply because, ladies and gentlemen, kasi pag-give up po ako at the specific time. Ang dami pong nagtatanong sa akin, iba-ibang grupo po, iba-ibang crossline po. And sabi nila sa akin, mentor, ang dami po, hanggang ngayon po sa IAM, dami nagtatanong, sabi, mentor, ano pong ginawa niyo when you're first starting? Kasi actually, medyo nahihirapan po kami. Ako din po, when I was starting, nahihirapan din po talaga ako. Hindi po pwede na madali siya kaagad. Bakit? Kasi pag madali ito, lahat ng tao yayaman. When I was on that specific time, 6 months is very crucial. Kaya po nagtanong ako, sino pong 6 months? Doon po lalabas yung negativity, yung duda sa sarili, kung kaya ko ba to. Pero sabi ko sarili ko, kung mag-give up ako, ano bang gagawin ko? Ayaw ko na din babalik sa call center. One day, nag-browse ako sa Facebook. Dito ko po actually nabasa etong reason bakit po ako nagsusustain. Sabi ni Jack Ma, and I think you're familiar with that, the richest in China, I suppose, no? Sabi niya, never give up. Today is hard, tomorrow will be worse. But the day after tomorrow, it will be sunshine. I really don't know bakit ko siya nabasa at that specific time. But sabi ko, may purpose ito eh. Kung ano man ang purpose nito, itutuloy ko yung laban. It was exactly at that specific moment na nagkaroon po ako ng hope. Hope na sabi ko, itutuloy ko to no matter what. Kasi parte siya ng kwento ko.
So, medyo mahirap siya at first. Pero sabi ko, gagaling din ako. Kaya lang naman siya nahihirapan ako kasi hindi pa ako magaling. Pero sabi ko, what if gagaling ako one day? Lahat ng mga magaling ngayon, nagsisimula din yan sila na nahihirapan din. Sabi ko, tuloy. Now, nung tumuloy-tuloy ako, ladies and gentlemen, dun po medyo naging gumaan. Yun pala yung reason. Pag naka-decide ka na this is the career that you wanted to pursue, pag naka-decide ka na eto na gagawin mo sa buong buhay mo, nagiging madali na lang siya. Kasi kahit mahirap, gagawin mo lahat para makatawid ka lang. Ladies and gentlemen, the rest is history and I wanted to share with you this. Umabot po ako ng lang ha. Yan po. Yan po yung total na kinita ko sa network marketing career ko. Umabot po siya ng around 54, almost 55 million po in a span of 10 years. So imagine po nagsimula lang po ako kumita ng 100 pesos. Pero all in all, in 11 years po, kumita po ako ng 54 million. Pag kinocompute niyo po yan, 54M or 55M divided by 11, tapos divide mo po yan by 12. Magugulat ka po, ang result po niya nasa mga 400,000. Correct? That means, yun pala, 11 years ago, magko-compensate pala yung income mo in the long run sa mga months na hindi ka kumikita ng malaki. So, okay lang po na hindi ka pa kumikita ng malaki starting today. Pag pumutok yung network mo, pag kumita ka ng malaki, at pag sumabog yung organization mo, ladies and gentlemen, lahat ng puyat at pagod mo, bayad po siya actually. Yun po yung nangyayari. Mentor, pag pumasok ka po sa global, pag pumasok ka po dun at kumita ka ng malaki, bakit ka nag-transfer? Yun din ba yung tanong ninyo? Ba't ka lumipat? Top 4, top 5 ka doon, top earner ka, ba't ka lumipat? Kwento ko po muna, 2020 po nung pumutok po yung online system po yung, online po ako, onliner po ako. So, nag-yes po ako diretso sa invitation ni Mentor Claire kasi online po talaga ginawa ko. So, eto po naging resulta ko. Pakita ko lang po sa inyo. Yung first car ko po, inutang ko po siya. Lumabas po siya 1 year and 6 months. Hinuhulog-hulugan ko siya ng 13,000 per month. Down payment po ako ng 130,000. Hyundai Accent po. 2015 ko siya kinuha. Natapos ko siya 2020. Nung pumutok po yung online sa pandemic, walang labasan yung tao. Nakapag-cash po ako ng Montero. Ito pong Montero, kinakash ko po siya, naka-face mask pa po ako. Ayan po, sa Montero Sport. That's 2.1 million. 6 months after po, December 2021 ito, no, December 2020, June of 2021, nagpalabas ulit ako ng Raptor. Ang Raptor po, kinakash ko naman po siya ulit. Now, hindi po ako nakontento kasi mas hilig ko po talaga yung kotse. So, sa Cebu po talagang nag-enjoy po talaga ako ng ride almost every single day. Nagkakape ako, nagsa-sunrise ako. Familiar po kayo sa Balamban. Sa Balamban po, dito sa tawag doon, province na siya, papuntang saan ba yan? South ba yan? Or north? Basta, dyan ako parati, nagsa-sunrise ako coffee kasi mahilig ako sa mga trail. So, this is my life. I mean, this is my house in Cebu. Yan po ay katas ng network marketing. Yan po ay naipundar ko po sa 11 years ko po na humataw sa previous channel ko. And last March this year, bumili po ako ng tawag dito, BMW na Z4 na cash. Ito po. Yan po siya. Okay. Mentor, ba't mo kinento sa amin to? Kasi related po dito ang reason bakit ako nag-transfer. Dahil po sa pinakita ko sa inyo, this is the reason bakit ako naglipat sa IAM. Okay, bakit? Kasi one time habang nag-scroll ako sa Facebook, nakikita ko po yan. Hindi ko po alam kaninong post yan. Pero feeling ko may naalala ako. Feeling ko kay Mentor Jonathan Kapili ata. Feeling ko lang, ngayon ko lang siya naalala. Pero nakita ko siya one time habang nag-scroll ako sa Facebook. Actually, this caught my attention. Bakit ako lumipat? Kasi nakita ko to. Tingnan niyo po yung nasa level 4. Ano pong kotse yan? Yan po ay BMW Z4. So, the explanation is very simple. Sa kanya binigay na libre,
4 pa binigay na libre. Sa akin, binili ko lahat cash. Kung inipon ko po yung pera ko, 6 million plus 2 million plus 2 million, sana may savings ako na 10 million. Nagets niyo po ako? May savings na sana ako ng 10 million. Hindi pa 6 million kasi BM, 2 million yung Raptor, 2M din yung ah tawag doon, yung Montero plus 2.1. Sabi ko 10 million. Sabi ko, ano kayang kumpanya eto? Ang tagal ko nakita tong I am sa gilid. Then, search ako ng search sinong kumpanya nagbibigay ng free car hanggang sa napunta ako sa I am. So actually, ang dami ko pong mga distributors dati na pini-PM po. Oo, pini-PM ko po actually kasi gusto ko po talagang magtatanong. Hindi pa naman palipat. Nagtatanong lang kung totoo ba itong kotse na binibigay ni I am. So napapaisip ako, sabi ko, 10 million. What if hindi na ako? What if members ko na? You know what I'm saying? Kasi may kotse na ako eh. What if sa members ko na lang? Gets niyo po? Kasi wala pang mga kotse yung members ko eh. What if tutulong na lang ako sa plano since mahilig naman ako sa incentive? What if tutulong na lang ako sa plano para sa mga members ko para sila din magkaroon ng kotse? Eh di, good news, nakakatulong pa ako, hindi nagastos yung mga pera po nila. Tama po ba? Yun po yung actual na reason ko. So kumikita pa po ako doon sa kumpanya namin. Actually po kumikita pa po ako ng 1.3, 1.4. Pero ang tinitingnan ko po actually is yung long term. Sabi ko pag long term ang pag-usapan, sumikat yung barley. Pag long term ang pag-usapan, ang ganda ng incentive na binigay sa kumpanya. So nakakatipid yung kumpanya. Nakakatipid yung member na hindi na sila gagastos para sa own kotse nila. Okay? So, ladies and gentlemen, that was exactly the reason. Now, ano pong ginawa ko? Nakipag-meet po ako directly ni Press AM. And po, nag-PM po ako kay VP ka. Si VP ka po, siya po yung nag-push sa akin na makipag-usap kay Press AM. Tapos po, in-schedule ako ni Press AM, ladies and gentlemen, doon po sa, nakalimutan ko, ito to, Dean and Di Luca sa Manila po. So from Cebu, nag-flight ako diretso sa Manila, nakipag-usap ako kay Press AM, dinala ko po yung mga core leaders ko. Okay? Right after mga 5 hours siguro of talk, parang 5 hours or 4 hours siguro. Tagal, no? Kasi ang dami kong tanong. Alam mo po tanong ko, kung totoo ba yung Lambo na nakikita ko? Sabi ko kay Press AM, totoo kaya yung Lambo po na nakita ko? Bakit po may nakita ko naka-McLaren? Totoo po kaya to, sabi. Buti hindi na impatient si Press AM sa mga tanong ko kasi where I come from, I did not have all those things eh. Wala po kasing masyadong incentive. If naalala niyo po ako, galing po ako call center, ang language ko po actually, incentive. You with me? Baliw po ako sa incentive. Kaya po, mahilig ako sa incentive. Every time po may binigay na incentive, i-hit ko po actually yon. Kasi ako yun eh, gustong-gusto ko po talaga. Wala akong magawa doon kasi wala man hindi mahilig sa incentive yung kumpanya namin. At the same time, pag meron man, ang tagal po binibigay. Igulat ako nung sinabi ni GM Ana, sabi niya sa akin, alam niyo ba may nakahit ng Europe, nag-hit sila ngayon, tapos after 2 weeks, nag-travel agad. Baka po may kasama sa inyo noon at that time. Sabi ko, totoo po, GM. Sabi ko, ilang days kayo doon? Sabi niya, 18 days. Sabi ko, totoo po. Sabi niya, isa pa sa Singapore, binook namin yung Marina Bay something, Marina Bay Sands. Nakwento niya sa akin. Sabi ko, kailan po siya na-end yung promo? Tapos kailan po siya na travel? Sabi ko, within 1 month na travel. Sabi ko, stable ang kumpanyang to. Right at that moment, ladies and gentlemen, nag-decide po ako. Sabi ko, lilipat tayo ng IAM at this exact moment. Doon ko po sinabi kay Press A, magje-jade po ako. Nag-jade po kami ng wife ko right exactly at that moment. Nag-ano po kami ng jade, tapos sa Cebu ko na po kiniklaim yung Prada ko. Nagpunta po sila press dito sa Italy nung Europe. Okay. Yun po. Baliw ako doon, mentor, actually. Diyan ako nababaliw, actually, sa mga ganyang usapan. Kasi, although kumita po ako ng malaki doon, but of course, the real purpose of money is to enjoy, correct? Correct?
time freedom and financial freedom. Yun kasi, hindi siya actually na ibigay sa amin doon. So, nababaliw ako. Nung nabaliw ako, kinausap ko po eto, lahat po ng grupo ko sa Cebu. Nagpa-meeting po ako lahat ng grupo ko sa Cebu. Actually po, lahat po sila hubbers. Familiar po kayo sa hub system po. Ang dami ko pong hubbers sa Cebu. Meron po ako right now mga 140 plus na hubbers. Ayan, mga hub po sila. Galing po sila Manila, mga Tagalog po sila. Nagbumubuo po ako ng organization sa Cebu. Tapos sabi ko sa kanila, lilipat tayo sa IAM right at this moment. Yung iba po, hindi po nakalipat agad kasi naghanap pa ng ano. Tapos pumunta ako ulit sa Manila. Ito yung Cebu. Tapos pumunta ako ulit sa Manila. Tapos nag-set ako ng session sa Manila. Day by day, kinausap ko po lahat ng members ko po sa Manila. Yan po, nagpa-General Assembly po ako. Sabi ko, say goodbye to our present company kasi bukas nilipat na tayo ng bagong company. Hindi gulat lahat. Tapos sa presentation ko, sa table may nakalagay barley. Natawa ako sa pinanggagawa ko doon. Sabi niya, Pres, ba't iba na yung product mo? Ba't hindi na yung product natin? Ba't barley? Ba't barley na yung product? Sabi ko, kilala niya ba si Barley? Oo, nakita namin sa billboard. Oh, good news. Kasi pag nakita niyo sa billboard, alam niyo na saan tayo pupunta bukas. Alam mo yung mga ibang grupo ko, magkaiba yung reaction eh. May iba sumigaw-sigaw. Sabi nila, alam mo ba, press? Sabi niya sa akin, minsan kasi, buti na lang Dilipat tayo. Kasi dumadaan kami sa galeriya. Di ba sa galeriya, sa Ortigas? Dumadaan kami sa galeriya. Hindi naman kami in-invite ng taga-IAM. Pero yung billboard nila na sobrang laki, para na din in-invite kami. Ganun sila nagsabi sa akin. Di sabi ko, ay di maganda. At least ngayon, hindi na ako mahihirapan mag-convince sa'yo. O sige, kuha kayo ng notebook at ballpen. Magde-discuss ako ng marketing plan ngayon din kahit hindi pa tayo member lahat. Nagdi-discuss ako ng marketing plan doon. Dinidiscuss ko yung just for you, dinidiscuss ko yung ganito. And right after that moment, ladies and gentlemen, bukas na bukas agad, 95% of my group pumasok po sa IAM. So 95% sumali, pumasok. So after that, the rest is history. Na-encode po ako July 11, around 4 months ago po. August, September, October, November. So wala po akong masyadong kwento pa sa IAM. But right after that po, ladies and gentlemen, ito po nangyayari. Nung nagsimula po akong gumamit po ng product, ito po yung reason bakit baliw na baliw ako. Sana po, pag meron man sa inyo po na nag-eye or nag-target ng mga ganitong klaseng incentive po, itaga nyo po sa bato at itaga nyo po sa sarili nyo na i-hit nyo po talaga yung incentive na yan. This is, ano na naman siya guys, labanan siya ng paniniwala sa sarili. At labanan siya at nagtiwala ka ba talaga sa blessing na binigay ng Panginoon. Yun, labanan siya sa ganun. Kasi ang daming tao, pag nakita dito, Sapphire Elite Executive, mahirap. Pag nakita 630,000 RQV, mahirap. Pero ang dami nakagawa sa IAM. Isa dito si Mentor Claire. Nakita ko po yung yung Unilevel ni Mentor Claire, ang laki. Yung accumulated na 20 million na mahigit. Sobrang laki po noon. Sabi ko, pag nagawa ng mga uplines natin, kasi 4 months pa lang ako same tayo, 'di ba? Pag nagawa ng mga uplines natin, di magagawa din natin kasi nangyari na eh. Ibig sabihin, yung mindset natin, pag nangyari sa kanila, may susunod. Hindi po pwedeng walang susunod. Mapuputol po yung network marketing if ever po walang kumikita sa susunod. Gets niyo po yon? Design po ang network marketing na meron pong kikita. Kasi just imagine po, wala pong kinikita po lahat ng mga uplines pag walang kumikita sa ilalim. Ibig sabihin, pag may kumikita ng marami sa taas, marami din pong kumikita sa ilalim. Yun po yung paniniwala ko. Sabi ko, ang lupit. 2 days ago ata, nag-post si Mentor Marlon ng 1 million sales match. Grabe, ang galing. Nag-post si Press AM ng Unilevel. Doon po ako nababaliw. So, ibig sabihin, pag may kumita at nagawa nila, tayo din na nagsisimula pa sa IAM, magagawa din natin. Kasi ang concept doon, sulat niyo po yan ha. You write it down. Pag may nauna, may susunod. Hindi po pwede yun na walang susunod. Meron po talaga. Nagkakatalo na lang kung ikaw ba yung bibigyan ng blessing na ikaw yung susunod. So you have to ask yourself, bakit ikaw ang susunod? Bakit ikaw ang magkakaresulta? Sa dinami-dami ninyo ngayon, ilan ba kayo ngayon? 127 po tayo.
Sa dinami-dami po ninyo ngayon, bakit ikaw ang next na mag-sapphire? Bakit ikaw ang next na magka-car achiever? Kailangan mo po siyang sagutin day by day. Tama? Kasi pag hindi mo siya nasagot, hindi din po siya ibibigay. Labanan siya ng why. Sabi nga nila, you don't earn based on what you want. You earn based on what you deserve. I-deserve mo muna. Tama? Marami pong nasa stage na gusto lang. Gusto lang. I want to hit that, I want to hit that. Kaso nga lang, hindi po ibibigay yung want. Ibibigay lang po pag deserve mo. So ang question ko, bakit po ikaw ang bibigyan ng blessing na ikaw ang magkakaroon ng next na kotse? You with me? Ulitin ko po, bakit po ikaw ang bibigyan ng next na blessing? Na marami namang deserve. So i-deserve mo. Okay? Now, ang nadatnan ko po sa I am, July, is eto po. Okay? Tingnan na, nasaan na ba yun? Ito po. Yan po yung nadatnan ko. Okay? June 10 to September 9, 2024. Now guys, pumasok ako July 11. Ibig sabihin po in 2 months time, na-hit ko po siya actually yung free will na incentive. Actually po, vina-vlog ko po siya nung nandun ako sa MOA. It's nostalgic. Kasi 11 years ako nandyan sa MOA parati. Awarding po ng top 20 parati sa previous company ko. Nandun po kami, buong MOA po. But that was the exact moment, first time ko po, na wala po akong kilala. Okay? Wala po akong kilala. May ilan-ilan po nagpa-picture kasi nakita po nila yung mga resulta ko. Pero wala akong kilala at kinakabahan po ako habang tumatanggap po ako ng award sa stage. Simply because hindi ko po alam anong gagawin. Hindi ko alam pagkakamay ko ba, kakamayan ko ba si Press AM or si ano. So nag-o-observe ako sa lahat ng mga umakyat sa stage, anong ginagawa nila. Kasi minsan naninibago ako eh. 'Di ba sa mover? Umakyat sa mover, wala mang BOD sa ano, 'di ba mga awarding, walang BOD. Kasi sanay ako na pag akyat sa stage, may mga BOD kumakamay. 'Di ba? Pero doon, so nag-o-observe ako, so kinakabahan ako baka magkamali ako. So at least first time. So ladies and gentlemen, yan po yung nakuha ko in 2 months and eto po, balik po muna ako dito. Habang ginagamit ko na po yung product, ako po ay natulungan. Meron po akong acid reflux for so long. I was in the call center industry for so long, di ba? Natulungan po ako ng acid reflux. Ayan. So, meron akong Gaviscon. Parati yan sa bag ko. Gaviscon po talaga yan. Okay, kahit saan po ako maglalatag, Gaviscon po. Kaso po nung uminom ako ng barley, natulungan po ako. Meron din po akong sinusitis and allergic rhinitis. Okay, medyo matagal na po din po yan. And good news kasi natulungan po ako ng barley. And yan po, 2 weeks after, ito na lang po, 2 weeks after, di ba nag-join po ako July 11? July 11 po, 2024. Ayan po, lumabas po yung check ko August 9, 2024. Kasi na-hit ko po yung first M ko. Ayan, 2 weeks after. So, ayan po, 1,007,560. Okay, that was August. Okay? Now, mentor, ba't kumita ng ganun? Kalaki. Okay. Sagutin ko po, ba't ka kumita ng ganun kalaki? Kasi po, di ba, lahat kami pumasok. Yun nga yung banat sa akin ng previous company ko eh. Binabanatan ako ng mga uplines doon. Sabi ni Press AM, mag-prepare ka. Kasi hindi talaga maganda. Issue yan kasi top earner ka, sabi ni Press AM. Totoo po talaga. So, anong nangyari doon? Binabanatan ako ng ibang mga uplines na, naku, kumita na naman ng milyon yan. Kasi, tawag doon, pumasok lahat ng grupo. Totoo po naman. Totoo naman. Milyon siya agad kasi lahat po ng mga directs ko pumasok po siya. So, ibig sabihin, para siyang bonus na 1M. Pero ang good news, ladies and gentlemen, from that day po, and August, September, October, na-hit ko po actually, na-hit ko po yung another million ko po in a span of 2 months from that date. So, September, October. That means, October 31, bago po nag-November, na-hit ko po yung another 1 million ko. Hindi pinapakita ko kayo sa uplines doon sa previous company na actually hindi na po siya timing. Hindi na po siya timing simply because dahil sa ganda ng compensation plan ng I Am Worldwide, nagawa ko mag-2 million circle kaagad. Okay? Including po yung just for you. Okay? So, ladies and gentlemen, okay, ito po yung pinakahuli. Today po, na-hit ko po yung level 2. Gusto ko lang po ikwento sa inyo kasi
Ang pinaka-challenge ko po dito, ano bang challenge ko dito? Mover. Kasi dalawang mover to eh. Ang RQV, na-hit ko na po siya kasi yung RQV ko sa left side ko, I'm familiar po kayo dyan, I'm very sure familiar po kayo dyan. Kasi ako nga 4 months, familiar na ako, di ba? Ipag 6 months ka na, hindi ka pa familiar, dapat ka po ma-familiar. Okay lang po ba sa inyo? Kasi 4 months na ako, familiar na po ako. Dapat inaalam nyo na sa ganong level po. Pag 1 year ka na, dapat familiar ka na po sa RQV. Ang RQV ko po sa left, 50,000. Tapos sa right side, 60,000. So, ang layo po sa level 3. Sa level 3 kasi 200,000 eh. Ang naging challenge ko lang po dito actually yung, tawag doon, yung mover. Yung mover po matagal kasi ang tagal naka-mover yung isa kong direct. Okay, buti na lang kanina, nagiging mover po siya. Watch back ko po mamaya. PTL na po. Thank you po. Congrats po, Mentor GMR. Okay. Pag di ka familiar, hindi mo ginawa si IAM. Totoo. Tama, Madi. Oo. Tama ka yan. Tama ka dyan. So, and po, in-announce ko lang po sa inyo na the reason bakit ko siya na-hit, kasi wala po talagang challenge ang pagre-recruit at pag-i-invite po sa IAM. Actually po, ang dami ko pong members ang nagkakaresulta ngayon. Meron po akong 4 na members na pa-MC po sila. Meron pong 700, meron pong 800, meron pong 600 dalawa. Pa-MC po sila, 4 sila. Okay. Reason bakit? Kasi ang dali lang po talaga mag-invite sa IAM. So, tonight, ladies and gentlemen, yun po yung kwento ko. Wala po akong sobrang daming kwento po sa IAM. Okay? Kwento ko po sa inyo, ano po yung concept doon, bakit ko siya gustong i-hit yung mga incentive. Ito po kasi yung concept ko sa buhay. Share ko po sa inyo. Okay? Number 1 po. Okay. Number 1, know your purpose. Bakit gusto mong kunin ang mga bagay na yan? Then visualize. Dapat ang iniisip mo, ladies and gentlemen, long term. Pag wala kang iniisip na long term, mahihirapan ka po talaga sa IAM. I've had a lot of people po nagme-message po sa akin. Sabi, bakit sa'yo ang dali mong na-hit yung mga incentive? Dali mong naka-MC? Bakit kami nahihirapan? Kasi baka nagkatalo lang po sa purpose. Hindi naman po siya pagalingan. Ang buhay, ladies and gentlemen, hindi po siya labanan sa pagalingan. Kasi ang totoo po, hindi po talaga ako magaling. Hindi po ako magaling. Pero, lumaban lang po talaga ako. Ano ako? Personality ko po, laban, laban, laban. So, hindi ko po tinitingnan na bago ako. Yun po yung personality dapat ninyo. Ibig sabihin, you have to know your purpose. Pag pumasok ka po dito sa I Am Worldwide, know your purpose ka agad. What do you really want? Diba? Bawa, may binigay na incentive. Right after this, meron na namang ibibigay sa'yo. Ang question ko doon, bakit mo siya gustong kunin? Kasi labanan niya siya kung bakit eh. Okay? Ako kasi, pag may binigay na incentive, ang reason ko palagi doon, deserve ko ma-hit yung incentive na yan. Sa sipag kong to, sa hardworking ko to, deserve na deserve ko kunin yung incentive na yan. So, ibig sabihin, pag binigay, hinataw ko agad. Pero pag binaliwala mo, next incentive na lang, ang nangyayari po, ladies and gentlemen, nagke-create po siya ng pattern. Pattern po siya. Para siyang katamaran. Laziness po siya. Okay? Procrastination po siya. Kasi binigay na eh. Tapos, binaliwala. Kasi next na lang. Okay? What you wanted to have actually is that kind of energy, is that kind of power na pag binigay sa'yo, challenge mo sarili mo agad na gusto mong gagawin. Okay? Sa lahat po ng mga 40 plus dito, meron pong 40 plus na po dito. Yan. Sa lahat po na ng 40 plus, hindi po totoo, ladies and gentlemen, na tawag doon, matanda ka na, tapos hindi ka na makakahit po ng ganon. Okay? Sabi nga nila, life begins at 40 years old. Ang dami ko din pong members na 40 years old. Sinasabi ko po talaga sa kanila na hindi po totoo na hindi ka na mangangarap ulit. Kasi just imagine, 40 plus. 'Di ba? Ang sarap maging successful pag 40 plus ka na. I'm 37 years old po. Okay, nagsimula po ako sa network marketing, 26 years old pa lang po ako. Ngayon po 37 na po ako, pa 38 na po. Pero sabi ko, I don't mind starting again. Ang dami pong nasa previous company ko po na hindi na lang sila lumipat kahit po bumaba na yung cheque nila kasi ayaw na po magsimula ulit.
natatakot. Sabi ko, I don't mind starting over again. Bakit? Kasi minsan, ginawa kang successful nung 20s ka, 21, 22, 23, biglang nawala yung pera mo. Bakit kaya? Kasi hindi ka pa ready. Minsan, kukunin muna sa'yo kasi wala ka pang masyadong experience. Pero, kaya mo siyang ulitin yung resulta mo, especially when you're 40s. Why? Kasi the experience, the character, the wisdom, and all of the things na nandyan ka na, maturity, ready ka na para makip yung pera pag dumating sa'yo. Okay? Sa lahat po yun ng mga 40s, 40. Tapos when you're 20s, 30s, you have all the time in the world na kukunin siya. Ibig sabihin, kailangan mo lang alamin ano yung purpose mo, bakit kunin mo siya isang bagay. Sa lahat po na nag-goal ng incentive po dito. Kasi meron na naman po yan. Kaya nga ako lumipat sa IAM kasi gustong-gusto ko po ng incentive. Sabi ko hindi naman siya labanan. Huwag niyo pong tingnan yung mga magaling. Okay? Kasi minsan pag tumitingin ka po sa mga magaling, ang mangyayari po talaga doon, manghihina ka. Gusto niyo po ng tip? Huwag po parati si mentor ang discuss po ng IBP. Tingnan niyo po ako ha. Tip ko lang po naman ito. Okay? I can be wrong, I can be right. Tip ko lang naman po ito. Never po ako nagpapadiscuss sa mentor ko. Opo. Bakit? Eh di ba pag bago ka pa, hindi ka pa magaling? Naku po, manghihina ka po. Pag nakita mo sa mentor mo, ang gagaling magsalita ni mentor. Napapansin mo ba yan? Subukan mo si mentor mo salita ng salita. Di ba nga ka lang nanganga? Ang galing ni mentor. Grabe ang galing ni mentor. O next time, pag may prospect ka na potential, sinong didiscuss? Ang feeling mo talaga si mentor ulit kasi magaling. Opo, ma-close deal ni mentor yan kasi magaling nga eh. Yes po, ma-close deal niya yan. Pero sinong gumaling? O, di ba si mentor? Kumita ka nga. Nag-pay in nga, nag-jade pa. Pero ramdam mo ba talaga na nag-jade? 'Di ba? Huwag mong habulin yung pera po. Habulin mo po yung growth mo. Okay? Kaya ang tip ko po sa mga bago, huwag ka pong magpa-discuss kay mentor. Bahala nang magkagidlay sa diniskasan. Bisaya 'yon ha. Bahala na po pag hindi ka pa magaling at nagkakamali ka doon sa mga discussion mo, okay? Pag sinabi mong, eto po, barley with Bacopa Monnieri, wala pong pakialam. Hindi naman alam ng mga prospect yan eh. Barley with Bacopa Monnieri. Hindi mo alam eh. Nagkakabaliktad-baliktad yung mga ingredient, correct? Wala po, ang network marketing, wala po sa pagalingan magsalita. Magkwento ka lang na magkwento ka lang na mag-inspire ka po ng maraming tao. Bakit pa? Ang dami namang magaling magsalita, hindi naman nag-join sa kanila yung prospect, correct? Pero may mga hindi masyadong magaling magsalita, pero nag-join. May mga tao po, guys, na mag-join sa'yo. Hindi. May mga tao na hindi mag-join sa'yo kasi ikaw yan. Ulit ha. May mga tao na hindi mag-join sa'yo kasi ikaw yan. Pero may mga tao din naman na mag-join sa'yo kasi ikaw yan. Huwag niyo pong kalimutan yan. Dapat ang ratio niyo po doon is 10:5:3:1. Alam niyo po yan? 10 appointments, 5 prospects. Sa 10 po na appointments, sulat niyo po yan ha, sa 10 appointments po, 5 lang po doon yung prospects mo. Okay, sa 5 prospect, 3 lang po yung interested. Out sa 3 na interested, 1 lang po yung mag-join. Ulit, 10 appointments, 5 prospects. 3 interested. Only 1 of those 10, okay, is actually interested para mag-join sa'yo. Kaya ang habulin mo ngayon, growth. I-mentor, what is growth? Growth ay mangyayari lang sa mga bagay na akala mo hindi mo kaya, pero nakaya mo. Ulit, growth ay mangyayari lang sa mga bagay-bagay na akala mo hindi mo kayang gawin, pero nung ginawa mo, wow, nagawa mo pala. Growth po ang tawag doon. Huwag mo hanapin agad yung pera. Bakit, mentor? Pag hinanap mo ng pera at habol ka ng habol ng pera, mapapagod ka po pag hindi dumating sa'yo. Trust me po. Yan po natutunan ko. Marami po kasing bago, 2 months pa lang, 3 months, 4 months, especially po 6 months. Habol lang pera. Grabe, mentor, 6 months na ako, wala man lang akong income. Wala ka namang dinidiscuss. Paano ka magkaka-income? Tama? Dahil sa growth mo na yan, doon po papasok yung pera. Kaya normally, pag bago, sinasabi ko po talaga, wag habol ng pera. Maghabol ka ng growth mo.
Maghabol ka ng personal development mo kasi 1 year from now, yung growth at personal development mo, yun magbibigay sa'yo ng pera. Okay? Mahirap? Opo. Kasi lahat ng mahirap sa mundo may value. Imagine po, pag eto madali, edi lahat ng tao mayaman. Pero eto, mahirap. Bakit mahirap? Kasi may value. Pag eto madali at mabilis kayo maman dito at nadalian ka lang, that means hindi siya pang matagalan. You get me? O sa mga hindi nahirapan at kumita ka agad. Okay, walang value po yun. Kasi again, lahat po ng mahirap may value. Ang lahat ng value po sa mundo natin, that means po, matagal makuha, may value, that means po, worth it po siya. Pag nadalian ka at hindi ka nahirapan, baka po hindi siya magtatagal. Correct? So ang mindset mo doon, the right mental model is, God wants me to learn something. Yung iba naman kasi pag may konting challenge, may konting problema, agad-agad nagtatampo. Huwag ka pong magtampo. Pag hindi binigay sa'yo, huwag ka pong magtampo. Kasi when the right time, okay, when that time happens po, baka po hindi lang ulan ibibigay sa'yo. Baka po bagyo-bagyong blessing ibibigay sa'yo. Kaya pag may problemang dumating, huwag po takbuhan, harapin mo po yung problema. Tama? Kailangan mo po ng mga maling tao para dumating ka sa tama. Sabi nga sa relasyon, sa takadiyot ha. Doon tayo sa relationship. Sabi ng isang member ko. Sabi ko kasi, kailangan mo ng mga maling tao para darating ka doon sa tamang tao. Sabi ng isang member ko, ang kulit din talaga. Sabi ko, lahat ng mga maling manliligaw sa akin, pumila na kayo. Kahit mali kayo, basta dalian nyo pumila. Basta makarating ako dun sa dulo kasi nandun yung tamang tao para sa akin. Ang kulit din talaga. Tama? So wag ka pong masaktan pag nare-reject ka agad ngayon. Namnamin mo po yan. Kailangan mo ng maraming sakit at rejection para dumating ka dun sa mga tamang tao. Okay? Kasi hindi ka po darating dun sa tamang tao pag hindi mo po na-experience po lahat yun. Kaya nga sabi, enjoy the journey. Okay? So visualize the long term, ladies and gentlemen. Ha? Know your purpose. Bakit mo kailangan kunin yung isang bagay? May purpose ka na po ba? Ito na lang po. Bakit sa'yo po ibibigay yung car incentive? Bakit hindi kay Derek? Bakit kay Kent dapat ibibigay? Bakit kay D dapat ibibigay? Dapat sagutin mo po yan. Kasi pag hindi nasasagot, nako po, hindi ibibigay yan. Pag hindi mo nasagot. Ha? Okay, dito po tayo. Okay, feed yourself daily with the life that you want to live. Medyo tricky po ito and I want everyone, happy 11:11, 11:11 na po. 11 p.m., 11 minutes. Ayan. So feed yourself daily with the life that you want to live. Okay. Ang baliktad po nito, eto po. Yan po yung baliktad. The only reason why a lot of people are not living the life that they want to live is that day by day, they keep on feeding the life that they don't want to live. That they don't. Balik. Kunin natin to. That they. Okay. Ulitin natin ha. Basahin natin together. The only reason why a lot of people are not living the life that they want to live is that day by day, they keep on feeding the life that they don't want to live. Does it make sense? Yan lang po yung reason. Ulitin pa natin. Isa pa. The only reason why a lot of people are not living the life that they want to live is that day by day, they keep on feeding the life that they don't want to live. Halimbawa po, gusto mo pong yumaman. Gusto mong kumita ng malaki. Bakit ka po complain ng complain pag may darating na problema? Magkaiba, di ba? Yun po yung ibig ko po sabihin. Kaya po, maraming tao hindi nakukuha yung gusto nila. Kasi, gusto naman kumita ng malaki. Kaso, iba po yung iniisip. There's actually a good wolf and a bad wolf dito po sa mindset natin. Meron pong dalawang nag-aaway na wolf. Ang good wolf at ang bad wolf. Okay? Sino pong nananalo? Yung pinapakain nyo po araw-araw. Pag pinapakain nyo po si bad wolf parati dito sa mind mo, yun po yung nananalo. Pag nag-focus ka po sa complaint, pag nag-focus ka po sa maraming pagsubok at challenges, mananalo po talaga siya. Pero sa kabila po ng mga rejections, sa kabila po ng mga problema, pag nag-focus ka lang po sa gusto mo,
Yung parang kabayo po, ang nakikita mo lang yung gusto mong buhay. Okay, huwag kang magminto. Yung nakikita mo lang yung gusto mong buhay. Tingnan mo lang po sa mentor mo. Huwag po magdepende kay mentor, tingnan mo po sa mentor. Ibig sabihin po, si mentor Claire. Ako po, inspired po ako niyan. Actually, nakita ko po, nabasa ko po yung Unilevel ni mentor na pinopost na. Dinownload ko po talaga yung Unilevel niya. Okay? And pinakita ko sa grupo ko. Sabi ko, this is our future. Every time I hear inspire, kasi bago pa lang po ako. And every time I read inspiring stories po sa Facebook, dina-download ko po siya, sinesend ko po sa grupo ko diretso. Yung Raptor po ni Mentor Arian Fernandez. Nakita ko po yun kasi same kami ng kotse. And in-upgrade niya ata yun. Nakita ko po siya, though hindi naman po kami personal na magkakilala ni Mentor Arian. Pero nakita ko po siya, sobrang inspiring po talaga. And nung nakita ko siya, sabi ko, grabe, ang galing, ang ganda ng Raptor. Ipaki-Raptor ako. Dinownload ko po yung Raptor niya, sinisend ko po sa grupo ko. Sabi ko, I am next. Direct mentor ko pa. Okay. Direct mentor niya pala kaya pala mentor Arian. Okay. Oo, inspire ako sa Raptor niya. Ayun. So, nung nakita ko siya, dinownload ko, sinesend ko po sa grupo ko. So, yun po yung pinaka tip ko sa inyo. Number 1 po, okay, feed yourself with the life that you really want. Okay? Ano ba yung gusto mong buhay? Yun po yung gagawin mo every single day. Madali lang naman po yumaman. Ang problema nga lang po, ang dami mong ginagawa na hindi connected po sa pagyaman. Totoo po ba yun? Naniniwala pa ba kayo doon? Opo. Madali lang po kumita ng malaki. Ang problema nga lang, ang dami mo lang kasing ginawa na hindi connected sa pagyaman. Okay? Paano ka kasi nagkaka-just for you? Wala ka naman pong direct. Okay? Hindi po ako galit ha. Yun lang po yung totoo. So, ma-maximize niyo po yung marketing plan ni IAM. Kasi po nung mina-maximize ko siya, ang bilis ko po kumita ng malaki kasi ginagawa ko po siya everyday. Tip ko po sa lahat ng full-time. Okay? Full-time po, gagawin niyo po ito. Okay, 16 hours a day. Grabe, no? Hindi, 12 hours lang. 12 to 16. Depende po, mag-16 ka. Basta 12 hours a day po. Kasi di ba ang full-time sa employment, 8 hours? Dagdagan mo po ng 4 hours. Okay, 12 hours a day, 6 days a week. May rest day ka po ng 1 day. Okay? Yung rest day mo po ng 1 day, labas ka po diretso, wag ka pong gumawa ni I am. Kasi pag gagawin mo siya araw-araw for 7 days straight po, ang mangyayari po doon, burnout ka po. Opo, wag nyo pong i-smallin yung burnout. Kasi kawawa po talaga pag nabu-burnout ka, especially po pag hataw ka ng hataw. Tao lang din po tayo, nabu-burnout po tayo. Kaya ako po, normally, sa mga hubbers ko po na dito sa Cebu, may hubbers po ako dito, ang dami ko pong hubbers. Sabi ko po sa kanila, dapat every rest day nyo, lumabas kayo. Ayaw ko po kayo makita sa hub ninyo. Kasi iniikot ko po yung mga hub ko eh. Ganitong oras po, normally, umiikot po ako sa hub na mga bahay. Tapos sinabihan ko, ba't kayo nandito? Kasi may schedule po sila eh. Dapat tumabas kayo. Kung gusto nyo mag coffee sa labas, dapat pumunta kayo. Umuwi na lang kayo after po 24 hours. Ganun. Yun. So, 12 hours a day, 6 days a week, 1 day po doon rest day, tapos straight for 2 years. Guys, are you with me? Straight for 2 years. Walang hintuan, 2 years. Balikan nyo po ako. Pwede nyo po ako i-PM. I'm very sure magka-resulta kayo. Huwag po kayo magbilang ng effort. Tingnan nyo po ako ha. Sa lahat po ng 1 year na dito, sila mismo nagbibilang. Mga pag nagwa 1 year ka na, nagto 2 years, yun naman mahilig magbilang ng effort. Mentor, 1 year na ako. Wala pa din nangyari. Mentor, 2 years na ako. Wala pa din nangyari. Ano binibilang mo? Di ba yung time mo? Huwag ka magbilang. Malulobat ka pag nagbibilang ka ng effort. Tip, huwag mong bilangin yung effort mo. Huwag magbilang ng effort, huwag magbilang ng panahon. Kasi malay mo lang, after 2 years ka pa puputok. Ako nga, naging top earner ako sa previous company ko. After, 5 years kasi ako doon. First 6 years, hindi ako top earner. Okay. On my 7th year, doon pa ako naging top earner. Tapos tuloy-tuloy na po siya. Ibig sabihin, 6 years ako nagbibuild ng network. First stage, building your network. Okay? Build yung network. Okay? I might be wrong po dito, pero po, ang nakita ko po dito, wag po maghabol ng sales match lang parate. Build nyo po talaga left and right nyo. I might be wrong kasi bago lang po ako doon. So, complan niya ng I Am Worldwide. Pero nakita ko po kasi,
Ang pinakaunang gagawin niyo po ngayon, actually, rank up. Nakita ko lang, parang yun yung focus. Kasi pag rank up ka, mabilis po yung incentive. Matik po yung incentive pag nagra-rank up ka. Problema ngayon, marami akong nakita. Di ba may spillover side na? Namaris na lang. Yung pairing na lang, doon naglagay ng maraming direct. Ang problema nga lang, hindi mo madadaya yung marketing plan ni IAM. Kumita ka nga sa sales match. Ang problema naman, hindi ka kumita doon kasi wala kang left and right. So, tip ko lang po sa inyo. Mag-isip po kayo ng long term. Kasi same naman tayo, 4 months lang naman ako eh. Correct? So, ibig sabihin, mag-isip ka po ng left and right mo. Kanina po, nag-encode po ako ng mover ko po. Sa strong lead ko po siya ini-encode. Bakit? Kasi doon po yung mahinang RQV eh. Last few months, mabilis po sila kaya nag-strong leg po yung RQV, yung binary ko po doon. Pero yung RQV ko po, from 21 sa October hanggang December 2, yun po yung mahina. So, kahit strong leg ko po siya sa binary, wala po akong kinikita, doon po ako nag-encode. Kasi long term po ako mag-iisip. So, ang pinaka-unahin nyo po, long term kayo mag-iisip. Sa hindi pa po Sapphire, mag-Sapphire na po kayo. Ako po, Sapphire pa po ako. Okay. Hindi pa po ako Ruby. Okay. Hindi ko po siya inuuna. Actually, bagong realization ko lang yan. Last week pa lang. Bago. Kaya ang daming nagtatanong sa akin, Mentor, ba't ka nag 2M na? Ang laki ng RQB na dumaan sa'yo, ba't ka hindi nag-diamond? Sabi ko, ba't ba? Bakit ba? Sabi nila, eto sana ginawa mo. Oo nga, hindi ko ginawa. Sorry po, hindi ko ginawa. Sayang mentor, diamond. Sabi, okay lang, okay lang. Sapphire, happy na ako sa Sapphire. Hatagin na lang din po yung diamond. So, kasi sayang daw yung dumadaan ng mga points kasi nahit yung free will incentive kasi ang dami din eh kasi pasalpak yung grupo. So, last week ko lang na-realize yan. Kasi iniisip ko pairing. Yung last week inaral ko po yung ano, sabi ko, okay, dapat pala left and right talaga. Okay? So, mabilis ka na po mag-rubiments. Praise God, no? Hatawin natin yan. Ganda kaya I am kasi may formula na. Tama, Mentor Claire. Anyway, yun po yung masasabi ko po. And sana po, ay sige po, Mentor Claire, mag-entertain po ba ako ng mga tanong? Sige po, bago po ako umalis, sige po, pwede kayo magtanong sa akin. Pangdaya mo na si GM Earl. Hindi pa po. Lapar pa po, Mentor. 3 questions po kung saan po kayo nahihirapan. Okay? Baka po nadaanan ko na siya sa journey ko. And pwede po kayo magtanong. Sige po, pwede niyo po isulat. Pwede din po kayo mag-unmute. Sige po, tingnan natin. GM Earl, ayan, thank you so much for your time. Grabe, no? Sobrang kinikilig kaming lahat. And maraming salamat po sa pagpapa-unlock kasi hindi tayo magkakilala personally. Pero grabe yung, na-meet ka po ng mga leaders natin dyan sa office namin. So talagang sobrang na-inspired sila. Actually, may mga picture din sila sa inyo dyan. And I hope and pray ma-meet po din kita sa personal next year. Ayan. So, as of now, nasa Italy tayo and we are so blessed and grateful sa time mo. Pero, GM, may hinanda pala kami para sa inyo. So, asa na Okay. natin? Ayan. Mentor Kent. Thank you so much po, Mentor Claire. Ayan, GM Earl, Mentor GM Earl, mayroon lang po kaming hinanda na tawag po dito na iano po ni Mentor Claire. Yan po yung slide. Yan po, may mga question lang. Ano lang po ito, GM Earl, bali, tell us about po the story of this picture. Tatanungin lang po namin sa inyo kung ano po yung story po ng picture, yung behind po dito sa story, yung picture po na to. Sige po. And- Oh, ang galing. Saan niyo po? Natawa ako sa mga pictures. Ang galing. Etong unang picture po, nasa Bohol ako nito. Nakapink kami lahat kasi baptism ito ng brother ng wifey ko. Ayan, yung dalawang yung dalawang nakapink, isang-isa dun pamangkin ko. Yung dalawa anak ko po sila. Sa Bohol po 'yan. Ito pong latest na picture, classmate po 'yan sa Osmeña Peak. If familiar po kayo sa Osmeña Peak, sa Cebu, tourist spot po siya. So para siyang sobrang taas na bundok. Para siyang Chocolate Hills. So nagpunta po kami together sa mga core leaders ko. Nagkaroon po kami ng experiential training. Kung familiar po kayo sa experiential training, doon ko po actually parang pinapakangker ko sa kanila yung mga fear nila sa buhay.
Kasi pag mabilis nila makonquer yung fear nila sa buhay, yung fear of heights, ganon, fear of yung parang fog, di ba? May mga ganon, di ba? Mas mabilis nila makonquer yung fear sa network nila. So, yun yung tawag ko na experiential training. Dati sa previous company ko, ang tawag ko po doon, body, mind, and soul. Pag nagko-connect yung body, yung mind, at saka yung soul, kaso, mabigat kasi para sa akin yung training, may mga iyakan. Ayaw ko po kasi sa mga iyakan na training. So, ang ginawa ko, dinala ko po lahat ng core leaders ko doon sa Osmeña Peak. Just search it po sa Facebook. Okay? Tapos, doon ako nag-conduct ng experiential. Yung iba po, naginginig-nginig pa kasi talagang nagkakaroon sila ng fear. Tapos, inexplain ko sa kanila bakit ko po sila dinala doon. That's the story of that picture. Sige, next picture. Lifestyle ko po siya. Bahay ko po siya, yung ito po yung unang bahay ko po. Tapos yung kotse po nasa ano, front of my Raptor. Yan po yung unang kotse ko sa previous company ko. Lahat po ng kotse ko nasa akin pa po. Tapos mahilig po ako sa bike. Every afternoon po or minsan every morning. Kaya po sabi ni Mentor MG, yung wife ko po, sabi niya, take ka nga ng Amazing White para puputi ka naman. Sabi ko, hindi ako puputi kasi nasa bisikleta ako parati every single day. Yan. So, parati yan. Every day. Nagbabisikleta po ako. Lifestyle ko po. Yun. Jessie, teka lang ha. From 36K to 96K press, 60K in one day. Yung press po, tawag po nila sa akin yan kasi bumuo ako ng system sa grupo ko na hindi po upline yung tawag. Doon kasi sa kabilang company ko, hindi po kasi tawag namin doon mentor. Okay, upline lang po kasi tawag namin, upline, downline. So, bumuo ako ng system na president, vice president, tapos may first lady, tapos may mga mentor. So, kaya press yung tawag nila kasi yun po yung nakasanayan nila years ago pa po. So, kaya nung pagpasok ko po sa IAM, nag-PM po talaga ako kay Press AM na press okay lang ba na ganito tawag nila sa akin? Kasi pag hindi po, babaguhin po namin. 36K, 36 to 96, nagja-just for you po siya dito. Ito si Jessie. Ito naman si Marjeline. Basahin ko lang Ngayon po, prof na ang tawagan nila. Meron po si Israel, meron pong grupo sa AIM na ang tawagan nila prof. Ibang grupo din po. Professor po tawag din. 115K in one day income. Nakalimutan ko ba't siya kumita ng 115. Feeling ko nagja-just for you din siya. Isa to siya si Marjeline na kumita ngayon ng mga 600,000. Malapit na siya mag-MC. Nakalimutan ko lang yung kwento niya about this. But nag-PPM sila sa akin simply because kumita sila ng just for you. Doon baliw na baliw yung mga leaders ko kasi walang just for you doon sa previous company ko. Yan po. We love you, mentor. Okay. Kwento po niya, nagtatampo po si Mentor MG. Kwento ko talaga sa inyo, no? Sige, kwento ko na lang sa inyo. Nagtatampo po si Mentor MG doon sa core leaders ko. Kwento ko lang. Nung time na yan, nagtatampo siya. Tapos, hindi sila kinakausap ni Si Mentor MG kasi yung wife ko, siya po gumawa ng online system po namin. Kasi offliner ako eh. So, para po sa lahat ng mga offliner po talaga ako. Latag kay latag ako. Every day. Lumatag ako. Latag, alis, pusakal po sa malls, ganun po ako. So, everyday, mga 5 to 7. Tapos, nung gumawa kami ng online system at this time, actually po si Mentor MG, para siya nagtatampo. So, wini-win back nila. So, nung wini-win back nila, nilagyan po nila ng We Love You Mentor. Para po, para maulian ba? Para po magiging okay si Mentor MG. Sige po, next. Ito po yung, meron po kaming office day. Office day po kami every Monday. 'Di ba walang flash out? Walang flash out, wala naman pong fifth pair. So, sabi ko, since malayo po yung office sa amin po sa Cebu Talisay. Ang office po natin sa Cebu na sa Park Mall. Opo. So, that's around 1 hour to 1 hour and 30 minutes if ever po hindi traffic. SRP ka po dadaan. Ang problema nga lang po, pag pupunta kami araw-araw, ubos po yung oras po namin. Anong ginawa ko? So, every Monday, purchase day po namin. So, today po is Monday. Lahat po ng pay-ins po. Actually po, ako lang po humahawak ng pera sa grupo ko.
Yes po. So, wala pong ibang humahawak ng payment sa grupo ko. So, ibig sabihin, gumawa ako ng system na kahit bago ka pa lang, tinuturuan po namin na lahat po ng pay-ins, ang ibibigay lang po na account number sa akin po. Okay. Bakit ko po siya ginawa? Para po hindi tempting na magamit yung pera. Di ba normally yun yung nagiging problema? Mga leaders no, ni Mentor Claire, mga core leaders ni Mentor, yun po naging problema. Kasi meron po talaga mga pay-ins na hindi mo na na-check. So gumawa ako ng system na ako po naghahawak lahat ng pera. Every Monday po, i-withdraw ko lang siya. I-withdraw ko siya, tapos ilalagay ko po siya sa isang ganun, parang attache case. Tapos doon po ako, kaya may notebook po ako dyan, kasi ibibigay ko po yung per grupo na pay-in. Sabi, ito, group A, yan yung pay-in ninyo this week. Grupo B, ito yung pay-in ninyo. Sige, purchase na kayo lahat. In that way, natitrace ko po lahat po ng pay-ins. So, every Monday, ini-encode siya every Monday. So, after 12 midnight, pwede na siyang ma-encash. That's the story po. Sige, next. Yan po yung last month ata. Mga core leaders ko po sila. So, gumawa po kami ng bagong innovation sa system namin sa online. Kasi, nagkaroon po kami ng attrition sa mga hub. Lately, nagkaroon kami ng attrition sa mga hub. So, gumawa kami ng bagong innovation para mas magiging doble pa yung number sa hub system namin. So, nag-gather po kami niyan and those people are actually core leaders ko pa. Ilan ba sila? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Tama, 13 core leaders po sila. Dalawang sub-team po sila. Dalawang sub-team, pero each sub-team may core leaders. Inisa ko po sila. So, every time nag-gather po ako sa kanila, lahat po ng core leaders sa bawat sub-team, ginagawa ko po siya. Yan. Yan po yung meeting namin. Let's do. Ito po yung awarding sa MOA. Ito po yung free wheels ko na awarding na pinalabas ko po yung ilan-ilan sa kanila. Yung iba hindi makalabas sa Gen Ad kasi. So, binalabas ko yung iba para po makapag-picture at para magagamit namin sa mga online ng presentation po namin. Ayan. Yan po yan. Next. Oh! Long hair po ako sa call center dati. Ayan. Actually, I'm not sure pag kilala niyo po si Mentor Joseph Lim. Yung mentor ko po doon, si Mentor Joseph Lim po. Upline ko po siya. I'm not sure if pagkilala niyo po. Siya po yung upline ko, pero hindi po siya yung direct ko. Yung direct ko po si Louis Gascon. Si Louis Gascon po yung direct ko, LPG po. Tapos, actually, ginaganon ko po yung hair ko, pinicturan ko po, at sinesend ko po sa mga dalawang mentor ko, no, ni LPG at ni Joseph Lim. Sabi ko sa kanila, mentor, puputulan ko na ba yung hair ko? Kasi feeling ko, sobrang haba na niya. Okay. Ito naman pangalawang picture. Okay. Ito po yung parating ginagawa ng mentor ko sa previous company namin. Parati ko siya nakikita na ganun yung post niya. Sa Bohol yan, Bohollywood. So, sabi ko, ano kaya meron sa post na to? Nagme-meditate pala. So, kinokopya ko po talaga yung post niya, tapos sinesend ko lang po sa kanya na ginawa ko po yung meditation na style na sa paggawa niya. Yon. Next po. Haba ng buhok ko dun. Thank you so much, GM. Okay po. Thank you so much po, GM Earl. Ayan po sa time na binigay niyo po sa amin, po naming natutunan Ninong ngayon. Ray? Ninong Ray daw po. Parang si Ninong Ray. Okay po. Go, Kent. Yan po, no? Sobrang dami po namin natutunan kasi lalo na po dun sa pag-hit ng mga incentive, which is sobrang, pagdating po sa incentive, yung ginugol niyo po talaga yung incentive po na ma-hit. And grabe po no, na dahil po sa incentive lang po ni Ayam Worldwide na sasakyan, kaya din po kayo na-inspire na pumunta dito or lumipat po ng Ayam Worldwide. And ayun po, before napakawalan po namin kayo, ano po tayo, mag-picture po muna tayo. And po, Mentor Claire. Yes, picture muna tayo mga mens, and sabi ni GM Earl, pwede na tayo magtanong ng 3 questions. Talagang sulitin natin to. Mentors. Okay po. Sige. Tayo ni Sige po, Mentor. GM Earl, dahil tapos na niya ang incentive, nakahinga na siya ng maluwag. For Thank you po, Mentor. spotlight natin si GM Earl, tapos ano na kayo mga mens, solo pick na tayo kay GM. Ayan, ako din magpapa-solo pick. Ayan, sige po, bilang ako mga mens ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan. Mentor Kent, spotlight kita together with GM Earl, kayong dalawa. Ayan. Smile po. Sige po. 1, 2, 3.
Tayo naman mga mentors. First page. Ngiting payaman. Smile. 1, 2, 3. Second page po. Yan. Smile lang mga men. Sige po. 1, 2, 3. Okay. Third page. 1, 2, 3. Fourth page. 1, 2, 3. Okay. Fifth page. Last na to mga meds. 1, 2, 3. Ayan. Alright, kompleto na tayo mga Met. So, before natin pakawalan si GM Earl, baka may mga gustong magtanong sa inyong lahat. So, pwede kayong raise na. Ayan, Mentor, our IBC owner of Rome, Italy, Mentor Jasmine Cassini. Unmute ka po, Ments. Nakakapag-unmute ka po? Okay. Amazing morning, Mentor GM Earl. Ayan, thank you so much po sa iyong wisdom, knowledge and wisdom na share. So, Mentor GM Earl, ang questions ko po is, nabanggit niyo po kanina, more on offline ka. Yes po. So, meron din po ba kayong mga international online na mga hinahandle, and ano po yung mga sabi na mga struggles mo po na na-encounter? Sa previous company ko po, nag-focus po kami sa Africa and PNG. Yung struggle po namin doon, nung time na yon, hindi po makapasok yung produkto namin. Ngayon po, pabalik pa lang ako sa international na local. Local doon sa Africa at saka PNG. Yun po yung target po namin na market. Yun po. Tapos struggle ko po, wala pa masyado kasi pabalik pa lang po ako ngayon eh. Yung grupo ko po ngayon nakafocus po sa nationwide sa Pilipinas. May iilan na OFW, pero sa previous company ko po, ang kapal po ng Hong Kong. Yun, Hong Kong lang po yung international ko before. Bulk of my group nasa Pinas po. Tapos ngayon paputok po yung Zambia ko. Yun lang. Meron akong 19 or 20 members na sa Zambia ngayon na nakapasok na paunti-unti. Wala pa naman pong challenges masyado kasi they just received the products of barley. Nabalitaan ko na wala dang tax doon. At smooth lang daw yung receiving ng product doon. So, I'm really into expanding the African market kasi ang kapal din ng Africa eh. Yun lang po, Mentor. International ko. Tawag po dito sa mga pumangkas ng question. Before that po, ako po pala may question po ako, GM Earl, kasi nasabi niyo po kanina na tawag po dito na marami po kayong hubbers na ano po dyan sa Cebu. Ano po yung naging strategy nyo para po maparami po yung kasi isa din po ako sa mga full-timer dito po sa Manila na nagbi-build din po ng mga leaders po na full-time, which is paano nyo po napalaki po yung team nyo po na mga full-timers, paano nyo po sila napapunta sa hub po. Yun po. Thank you po, Mentor GM Earl. Nabenta ko po yung sarili ko na pag hindi sila pumunta ng Cebu, hindi sila kikita ng malaki. Ang mindset nyo sa kanila kasi, yung company, at the end of the day, gumawa lang talaga ng marketing plan yan para makater lahat ng mga distributors. Pero, pag walang plano yung isang leader, at walang game plan at walang strategy, hindi ka kikita ng malaki. Since ako yung pinaka-leader sa organization namin, nabenta ako, so parang kinakausap ko lahat ng mga core leaders ko. So, yun din gagawin mo, Ken. Pag meron kang core leaders, kausapin mo lahat ng core leaders mo. Pag may mga module kayo ng mga training, babanggitin lahat ng core leaders mo sa bawat module na training mo na the only way para kita sila ng malaki is magpalapit sila doon sa grand mentor kung saan man yan. So, ibig sabihin, bawat training nila, ang bukang bibig nila, Cebu, 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 Cebu. Bakit? Kasi nandito si Pres, nandito si GM Earl. Bakit kung nandun si GM Earl? Nandito yung source. Source of strength, source of wisdom, source of motivation. Pag wala ka dito, mabilis ka mapagod, mabilis ka malobat, mabilis ka mawala sa network. Pero pag nandito ka, madidevelop mo yung mindset mo, mas mabilis ka kumita ng malaki. Yun po yung mindset nila. At Kent, hindi ako yung nagma-mindset doon. Kasi mawawala value mo pag ikaw mismo as upline, ikaw magma-mindset. Ang kakausapin mo doon yung core mo. Core leader mo kakausapin mo. Para may value ka. Sabihin mo sila na ang babanggitin nila, nandito yung upline natin or mentor natin.
So, they have a way para, tawag doon, they have a way para makausap. So, ngayon naman sa IAM, pag nag-Jade sila, nire-require ko sila pumunta ng Cebu. Bakit? Kasi hindi ko sila mame-mentoran pag naka-Jade sila at wala sila sa Cebu. So, parang sayang yung pang-Jade nila na wala sila sa Cebu. Pag nag-Jade na lang sila at wala sila sa Cebu, wag na lang silang mag-Jade. Ganun yung mindset namin. Oo. Hindi sa pinipigilan namin kasi sayang din yun, nag-Jade din yun. Pero mindset lang naman. Oo. Mentor ba, what if hindi sila pumunta ng Cebu? Meron namang iba hindi pumunta ng Cebu. Pero hinahanap namin yung pumupunta. So, parang nagbe-base ako dun sa Pareto principle. Ibig sabihin, pag yung network ko, ang siguro yung active ko ngayon nasa mga 600 na active na members. Pero ang nasa Cebu, mga almost 200 lang. Pareto principle, that means 80-20. Pag sabing 80-20, 20% of my production, of my income, 80% of my income comes from the 20% of my people. So, ibig sabihin, kahit hindi nag-produce yung 40 plus, 400 plus na nasa Pilipinas, okay na ako na pumutok yung nasa Cebu. Yun kasi yung tinutukan ko. So, kaya sila 20% out of the 100%. Okay? So, population ko, 100, 20 dito sa Cebu, yung 80, kahit nasan sila, kahit hindi sila kikita, basta importante, nakumptan ba, na-hold ko yung nasa 20%. Kaya, kumita ako ng malaki. Kasi, nandito yung 20%. So, I wanna make sure that the 20%, hindi umuwi, hindi na attrition, hindi nalolobat. Kaya every night, ngayon po after nito, may schedule pa ako 12:30 AM. Iikot pa ako sa hub. So pag ikot ko sa hub, Kent, ang ginagawa ko, chine-check ko po yung board nila. So pag tinitingnan ko, ito lang production mo ngayon, ito lang. Bakit? Ayan. So nagme-mentoring ako every now. Natatapos ako mga 3 AM, 4 AM. Ganon. Normally. So natutulog ako normally mga 5 AM. So pinapakita ko sila na ganito yung hataw pag gusto mong pumutok sa network. Yun. Sana may natutunan ka doon, Kent. May follow-up ka ba question? Kasi broad kasi yung hub na topic eh. Sige, tanong ko lang. Broad kasi yung hub eh. Pwede ko masagot. Tawag po dito, ang isa pong question ko po, GM, is yung ano po yung naging mindset, di ba pagpasok po ng hub, ano po yung, kasi po syempre, literally po yung iba wala pa pong alam, bakit nandun sila sa hub na yun? Ano po yung pinapasok nyo na, ano po yung kailangan nilang gawin? Okay. Hindi, ang gagawin mo, ang ginawa ko, lahat ng core leaders ko, di ba kanina sa picture, 13 sila. Yung mga core leaders ko naman, ini-assign ko sila. Ngayon, meron akong 9 hubs. So, 9 hubs sila. Bawat hub, nasa mga 11, minsan 12, para silang PBB. Okay? Parang nagdo-double deck yung iba. So ang ginawa ko, yung 13 core leaders ko, binigyan ko sila ng topic per week. Eto sila, iikot sila sa hub ngayon. May schedule ako sa kanila. Monitoring ako. Lahat ng mga topic na pwedeng pagdaanan ng first timer, dapat tinatopic nila. How to close deal, how to build confidence, ganon, paano mag-prospecting, paano mag-online, paano mag-boosting, mag-FB ads, paano gawin yung funnel system, paano gawin yung website na ganon, and paano gumawa ng presentation. So, iniisa-isa ko yung topic para sa member ko. At eto, i-recommend ko lang sa inyo, pag gusto niyo pong magbasa nito, eto po tinuturo ko sa mga members ko. GoPro by Eric Worre. Ito po nituro ko sa mga bagong members ko. I'm not sure pag familiar kayo ni Eric Worre. GoPro by Eric Worre. Binabasa ko po yan. Search nyo lang po. Tapos bili kayo ng copy ng ganito. Ang ganda po nito. I swear. Ito po siya. Dito kinukuha yung training ni Rene Panaligan. Alam mo yung Law of Leverage. Yung Law of Leverage na book ni Rene Panaligan. Dito kinuha lahat ng Ito yung nag-umpisa ng training. Si Eric Worre. Yung kalbo. Yung kilala niyo ata yan sa internet. Yung kalbo na yung galing magsalita. Ayan. Tip. Sige po, isa pa. Go, Ken. Dagdag pa. Bali, at ask ko lang din po yung iba, baka po may mga gusto po. Oo nga, parang tayo nag-usap na lang, no? Sige po, sige, game. Sa mga gusto po mag-question, pwede po kayo mag-unmute or mag-type po ng question po sa ating chat box para at least masagot po ng ating GM early po. Mga mins, pwede po kayong mag-raise ng hands kasi mga mins,
minsan lang po natin ma-invite ang isang GM Earl. Kaya mga mentors, pwede na kayong mag-unmute para at least makapag-ask po tayo ng question. Friends, magtanong din ako. Sige po. Oh, sir. Mentor, may mga tip ka kanina sa mga 20s to 40s. What Okay. about katulad namin mga 60s, mga senior citizen? Baka may magandang tip kan para once mindset kami na ipagpatuloy itong business na ngayon. 60 Yun lang, ka na po? mentor. 72 na. May member po ako na 69 years old. Ang tinitip ko lang sa kanya, actually mag-umpisa ka ulit ng goal. Kasi doon ko nakita yan sa ibang bansa. Normally nagtatrabaho doon sa mga fast food yung after 60s. Normally nagtatrabaho sa ibang bansa 60s kasi parang naikot ko lahat ng Asian countries. Ang nakita ko kasi doon sa mga fast food chain, yung mga 60s na kasi may lakas pa. So ibig sabihin, masyado lang kasi nating minamaliit yung yung capacity ng mga 60 plus dito sa Pilipinas. Kaya normal ang tingin natin wala nang kakayahan. Normally pag mayroon akong members na yung 69, sinasabi ko sa kanya, it's not too late to set a goal. Ibig sabihin, kahit 69 ka na, magsimula ka ulit ng bagong mong goal. Ano yung pwede mong ma-achieve doon sa edad mong yan? So, magbigay ka ng short-term goal, maglagay ka din ng long-term goal. Kasi merong top earner doon, I'm not sure pag narinig nyo na po yan, kasi online din siya. Ang tawag, ang ano sa kanya, Amil ang pangalan niya. Top earner sa AIM Global dati. Ang edad niya po is 73 years old. Nagsimula po siyang mag-network 61. Ang ginawa niya, nag-member po siya, nilagay po niya yung anak niya dito, left side, yung anak niyang isa po, right side. Dalawang anak po niya, nilagay niya left and right. Alam mo po ba, na-i-inspire ang daming mga taong na-i-inspire sa kanya. Kasi imagine, 12 years na po siyang top earner. Kasi humataw yung dalawang anak niya eh. And then another tip, mag-focus ka dun sa mga bata. So when you build network, wag ka pong mag-build ng nasa 50s, nasa 60s. Okay, bakit? Kasi marami pong mga reklamo yung mga ganyan eh. So, ibig sabihin, doon ka po mag-focus sa mga bata. Sir Benny, focus ka po sa mga 30s. Okay? So, lahat ng mga alam mo, sila pagawain mo. Halimbawa, gusto mong mag-prospecting, mag-train ka lang ng isa sa kanila, isa sa left, isa sa right, ituro mo lahat ng nalaman mo sa kanila, tapos magbigay ka ng incentive sa kanila. Sila papatakbuhin mo sa network mo. Yun pinanggawa ko sa mga mga 62, 63, tapos may 69 years old. Sabi nila, press, mahirap kasi wala na kaming energy. Sige lang po tita, okay lang. Ang gagawin mo, mag-direct ka lang po, dalawa. Or ilagay mo po dalawang anak mo. Yung dalawang anak mo, ipatrain mo sa akin. Yung dalawang pamangkin mo, anak ng anak mo, or cousin mo, or relative mo, or sino yung mas bata sa'yo, ilagay mo left and right. Bigyan mo ng puhunan. Left and right. Mover ka na nun. Anong gagawin natin? Iti-train natin sila. Di ba? Kasi sila yung may lakas eh. Sabi nga ni Jack Ma. Sir Venia, Jack Ma to Jack Ma. Okay, makwento ko lang sir. Si Jack Ma, sabi niya, when you are 20 to 30 years old, sabi niya. Ano si Jack Ma, no? It does not matter pag nagkamali ka. What matters is, when you find a job, find a good boss. Okay? Find a good leader. Somebody who can teach you the experience, the skills, at pag hindi mo siya nakita sa kumpanyang yan, humanap ka ng iba. Para makita mo talaga yung simula ng foundation mo. Hanggang sa nakita mo yung good boss na yan, huwag kang huminto. Kahit palipat-lipat ka ng kumpanya, walang problema kasi 20s ka pa lang eh. When you fail, you can stand back up again. Sabi ni Jack Ma. When you're 30 to 40, you must have chosen one career already. Huwag ka nang palipat-lipat. Importante, sa 30 at 40 mo, yung edad na yan, 30s to 40s, meron ka na nakitang isang boss na lahat ng prinsipyo niya sa buhay, nasunod mo na. Okay? Hindi pa too late. If ever wala ka pa nakitang boss, hanap ka muna ng kumpanya at then be a leader. Hanap ka ng leader na yan. Okay? When you're 40s to 50s, at hindi mo nagawa maging successful sa 20 to 40, it's okay. Life begins at 40. Nandun yung wisdom, nandun yung character, nandun yung maturity. Which in fact, a lot of people, nagiging super successful sila sa buhay when they're 40s to 50s. But medyo critical. Kasi dun lumalabas yung medyo lazy na, medyo tamad na. Di ba? Kasi may mga nararamdaman na,
Okay? Pero, it's still okay. Fight pa din. So pag may nakita kang good boss and you're 40 to 50, doon ka humataw, i-boost mo na lahat. Kasi when you're 50 years old, okay? When you're 50 years old, dapat nag-stick ka na sa career mo. Bawal ka na lumipat ng ibang career. When you're 50 and you're here right now in IAM, make this work. Make this count. Huwag ka nang palipat-lipat ng ibang kumpanya. Okay? Dapat nandito ka lang sa IAM. Anong gagawin mo? Okay? Mag-submit ka sa mentor. Submit ka ng mentor mo at gingin ka ng strategy, anong gagawin mo sa network mo. When you're 60 years old, focus on building the youth. Ulit ko when you're 60 years old papuntang 70, Sir Venny, you focus on building the youth. Hindi pa po siya too late. Okay, wala pong too late. Minsan po, tawag doon, kaya lang siya nagiging too late kasi may iba na iniisip nila wala na silang purpose. Napansin nyo ba guys? Makwento ko lang sa inyo to Hindi nyo ba napansin na pag nag-retire na yung mga tao karamihan, nag-retire sa trabaho, doon lumalabas yung mga sakit nila. Pag nag-retire na sila. Nagtatrabaho sila, nag-60. Biglang nag-senior citizen, nag-retire. Lumalabas po mga sakit nila. Bakit? Kaya lumalabas kasi bigla silang nawala ng purpose. Kaya lang lumalabas yung mga sakit kasi nawalan yung purpose at nagsi-self-pity karamihan. Kasi wala na parang yung iba, wala na akong puwang sa mundo kasi nag-retire na ako, wala na akong silbi, ganun-ganon. Nung biglang nagkaganon yung mindset nila, lumabas yung mga karamdaman. At maraming iba nagwi-wish na lang sila na magi-game over na sila sa mundo natin. Oo, marami pong ganyan. Pero when you're 60 and you still have the purpose in life, tumatakbo yung mindset mo, alam mo yung purpose mo, alam mo ano yung gusto mo sa network mo. Yan, yung tip ko, focus ka dun sa young, mga 30s, sir. 30s to 20s. Okay? Tulungan mo sila paano sila makabawi, kasi pag pumutok yung left mo, pumutok yung right mo, ikaw yung upline. Ibig sabihin, inspiring yung organization mo. So as long as you have your purpose. Sir Venny, magkaiba kasi yung purpose Bawat isa sa atin, ilan ba tayo? 111. Magkaiba kasi yung purpose natin, bawat isa. Okay. Magkaiba po yung tingin ng mundo sa iba't ibang tao. Kung ang tingin niyo po sa mundo, sir, at gustong-gusto pa kumita ng malaki at your age, 72, wala pong nakapagpapigil sa'yo. If you badly need success as much as you breathe, nothing and no one can stop you. Sir, yung bulag, yung colorblind, at yung normal na tao, magkaiba po sila ng tingin sa mundo. Yung bulag po, ang tingin nila doon, black, maitim. Yung colorblind, medyo gray. Yung normal, colorful. Bakit? Isa lang naman mundo ginagalawan natin. Bakit magkaiba yung tingin ng tatlong taong yun? Idagdag mo pa yung duling. Iba din yung tingin nun. Tama, sir, diba? Ibig sabihin, magkaiba yung paningin natin. Pero yung paniniwala mo, sir, at yung paningin mo ngayon, gusto mo pang magka-resulta at your age, 70, 71, 72, 73, sir, no one can stop you. Nakadepende lang po yan. Okay? Yung edad lang po yung nadagdag sa atin taon-taon. Pero pag gumana yung mindset mo po, sir, na may chance pa, you're young, you can do better from 72 to 80 years old, sir. Opo, from 72 to 80 years old, 8 years po. Tapos ginawan mo si Rosa si I Am Worldwide. You will be one of the inspiring story. Malay mo, sir, baka isa ka sa mga top 40 movers. Venny Militon. Sir, pag nakita ko yung pangalan mo sa nag-top 40 ka, tatayo po ako, sir. Papalakpak po ako doon. Thank you very much, mentor. Depende po sa purpose. Napakanda ng lesson natun namin ngayon. Actually, mentor, yan talagang umahatak sa akin. Laging namin minsan umaisip sa akin, na kailan ko ba ituloy pa ito na ilan kaming may edad na rin dito. Kaya lang, saka isa pa, actually talagang kahit di ko naman gawin na ito dahil sa ngayon may anak na rin ako, isang doktor, may anak akong piloto. Sa ngayon narito ako sa UK. Yes po. Ang gusto ko lang is talagang makatulong pa rin doon sa mga kabataan na Yes po. yung mga alaga ng mga anak ko na dating mga kabataan. Gusto ko lang siyang iangat din ba na kasi sa business ko wala man akong ilan lang yung mga kabataan na yung mga ilan lang naging empleyado na yung naging milyonaryo ba. Yes po. Dahil ang business ko is bakery sa ngayon, may dalawa pa naman akong business na gumagana. Opo. So, hindi ko mapapayaman yung mga empleyado ko ron eh. Yes, Dito, nakita ko, pagka ginawa ko to sa mga kabataan, maaaring create pa ako ng mga milyonaryo sa mga kabataan makakakilala ko. Saka
sa mga pamangkin ko ganun din. Yun ang isang gusto ko pagpatuloy ang IAM. Yun lang, men. Thank you. Po, kasi po ang happiness wala naman po sa pera kasi nabanggit nyo, okay ka na sa pera, okay ka na sa buhay mo, may doktor ka na at piloto na anak. Pera pag-usapan, meron ka na niyan. Ibig sabihin po, pag ang fulfillment kasi iba kasi yung fulfillment na marami ka natutulungan eh. So pag ang fulfillment mo, marami kang pwedeng matulungan doon sa ilalim mo, di mag-focus ka doon po sa mga bata. Tapos, yung mga 20s to 30s, para po makatulong. So ibig sabihin, pag yan nagawa mo at maraming yumaman sa organization mo, ang sarap po sa pakiramdam noon. Opo. So, focus ka lang po, tapos tulungan mo sila ano pong ano. Kasi, pag pera pag-usapan, wala naman pong problema yun kasi meron ka na dun eh. So, at least po, marami pong magkaroon ng pag-asa muli at maibangon yung mga pangarap nila dahil po sa tulong nyo po. Ayan. So, maging inspiration ka din po sa Tama community po, men. natin sa I Am Worldwide. Thank you. Sige po, one last, before po ako alis. Ako na lang po. Ayan, volunteer. So, Hi, ayan. Maricel Ramos. Hello. So, ayan, amazing morning po, GM Earl, Mentor GM Earl. Ang tanong ko lang po, ano po yung naging basihan mo po or qualities ng mga naging core mo po? Thank you po. Okay. Welcome. Number one, ang core leaders, yun po yung sumusunod para nag-yes apply, nag-yes mentor. Ibig sabihin, pagpasok nila sa grupo mo, member pa sila, pag nakita mo mayroong submission, ibig sabihin yung vibes ninyo magkaka-relate. Vibes kasi yung yung language kasi. Ibig sabihin, pag meron kang sinasabi, nag-yes sila diretso. Pag meron kang inuutos, nag-okay sila. May pinapahit ka na goal, nag-hit din naman sila. Okay? Huwag mong i-base doon sa core yung performance. Sel marami kasing mga tao kasi ang binibase nila sa core leader performance. Marami pong mga toxic na tao, performance, pero performer. Been there po in the call center industry. So, ibig sabihin, marami pong mga performers sa call center na magaling, kaso nga lang po, toxic yung personality. So, isa sa mga basis ko, if nagkaroon kami ng same vibes, magaan siya kausap, okay? Tapos nakikita ko na meron siyang pag-asa. At pag pinasok ko siya sa organization ko, makakatulong po siya sa mga leaders ko. So, yun, pinasok ko siya. Minsan, inobserve ko po siya for 1 month. So, sa core ko po, Sel, meron akong 6 months probationary. Para kasing corporate yung mga datingan ko kasi dahil ba galing corporate ako. Peace po. So pag matingnan niyo po yung organization ko, 'di ba may president ako, 'di ba? Parang corporate po, Ma'am Jasmine, yung ginawa ko po sa organization ko. So minsan nga yung pagpapahab sa Cebu, sa pahaba, may form po sila pini-fill outan, waiver po. Pinanggawa ko po sila ng form. Oo. So, kasi gusto ko na magko-commit sila. May may commitment pa na 2 years magstay sa Cebu, ganyan. Sa core ko din naman. So, in-interview ko, binigyan ko sila ng 6 months probationary. So, meron akong performance improvement plan sa kanila. So, ibig sabihin yung performance pag nag-improve at vibes ko sila, okay, then magiging core ko sila after 6 months. Pero pag hindi ko sila vibes, tapos nahihirapan ako mag-communicate, nahihirapan ako mag-mindset, nahihirapan ako magdala. Ibig sabihin yung gusto kong hilahin pataas, ayaw magpahila. 'Yon. Gusto kong hilahin na maging successful tayo, magpahila. Hindi mabigat, so hindi ko siya core. So yung 13 na core leaders ko, lahat po sila, hindi po lahat sa kanila nagkakaroon ng resulta. Pero lahat sila, meron akong media team doon. Sila, ganun yung gagawin mo. Dapat nakakatulong sila sa network mo. So, dalawa doon, media team ko. Anong media team? Taga-picture, taga-video, para sa social media, sa online. Dalawa doon, taga-post sa page ko. No, pasalitan. Dalawa doon, taga-discuss, tatlo doon, taga-discuss ng mga modules. Okay? Dalawa doon in charge sa offline. Ibig sabihin, pag sabi ko, offline tayo, sizzle tayo, ito gagawin natin. Sila in charge ng taga-hanap ng hotel. Yan. Doon kami mag-event, ayan, IBP. Sila in charge doon sa anong program flow. Ayan. So lahat sila may kanya-kanyang role. Yung isa doon taga-intro sa akin, technical kumbaga. Okay, parang si Kent ngayon taga-intro. Yun lang yung role niya, taga-intro sa akin. So yung isa doon parang hub leader sa lahat ng leader sa hub. Yan, ganun. So, ibig sabihin, meron akong contact person. So, ibig sabihin, lahat ng mga hub leader, kukonect sa kanya.
So yung problema ng mga hubs, hindi na siya darating sa akin. Doon na muna sa kanya. Ayan. Yun yung basis ko. So, ibig sabihin, gawa ka ng set of core kung ano yung gusto mo sa network mo. Tapos, gather ka ng mga tao na mas makakatulong sa'yo, palakihin yung network mo. Kasi we cannot do this alone eh. Walang self-made millionaire. Kailangan mo talaga ng core leaders mo. Ayan. Meron ka na bang core, Sel? Wala pa. Meron na? Actually, wala pa po. Pero yun nga, choosing my core and Mentor Kent is under my organizations. Oh, wow, wow. O di ba? Meron ka ng isa. Meron ka ng isang pwede mo ng ma-trust in terms of paano mag-handle ng meeting kasi ang galing eh. Pagpasok ko pa lang, grabe. Parang parang ninanarrate na po lahat ng kwento. Galing. Marami po tayong Sino youth. pa? Sige. Mga youth. Ano pa yan? Yun po. Okay. O sige, last pa. One more. Tapos okay na tayo. And may po dito si Mentor Jackie. Sige, go ahead po, Mentor Jackie. Amazing morning, mga mentors. Amazing morning, coach or mentor. Jackie Nicola. Apa, dito po sa Romania. May question po ako. Okay. From Romania. Na-curious lang po ako. For sure po, hindi to yung globe, AIM Global kayo galing. Yes po. Hindi po yun yung Ano first lang? hindi po yun first networking niyo po for sure. Hindi, yun yung first networking ko. AIM Global. First networking niyo po? Apo. Wala po ako ibang kumpanya, AIM Global lang. At saka, I am. Dalawa pa lang. Na-curious lang po ako kasi nung college ako, marami akong sinalihan na networking. So Opo. medyo, dahil nga hindi kumita, parang patalon-talon, tapos na-burn Opo. out. After 2 decades, dumating tong IM, which ayoko na po talaga. Pero dahil nagka-cancer ako, ito yung binigay sa akin ni Lord. So, ito na yung ginagawa natin. Gumaling na po ako after 3 months because of this Pure Organic. Yun nga, dahil yung pangatlong Thank God. pagkakataon po. Thanks God. Praise God. Nagumaling ka Opo, praise dun God po sa talaga. barley. Yan po ang aking mentor, si Mentor Maricel. Siya po yung nagbigay ng free boxes of barley, 40 boxes of barley. Hindi ko po siya kilala. Nakita niya lang po yung reels ko sa Facebook na may cancer ako. Financially problem ako noon. Ang tanong ko po kasi, di ba 2 decades na ako hindi na networking, hindi ako sumali kasi na burnout ako. Tapos nagulat ako sa inyo, Opo. nadala nyo yung team nyo. Para bang hindi ba sila, for sure po, yung iba doon, hindi yun yung mga first networking nila. Paano nyo po sila, ang dami kasi, nung nakita ko yung picture na pinakita nyo, ang dami, tas ang dami yung core. Paano nyo po na-bit yun, nang ganun lang, nadala nyo sa IM Worldwide? Parang nakakaano lang po, syempre, hindi ba sila yung parang, lilipat na naman, or parang ganun. Paano nyo po nagawa na hakutin yun? Kasi ang dami, di ba 200 sabi nyo? Nung nakita ko sa picture, sobrang dami. Paano nyo po na-handle yung gano'n na pwede nyo palang na makuha, tapos ma-transfer sa ganitong syempre bagong na naman to, company. Di ba? Yes po. Opo. Being a leader. Importante po yung leadership sa network marketing. Kikita ka lang ng sobrang laki dito pag leader ka. Yun po yung tip ko sa inyo. In the corporate world, a lot of them says manager, but they are not a leader. Okay? One demonstration. If a manager jumps off the cliff, Jack, people will clap their hands kasi papalitan na yung manager. Normally yan. But when a leader jumps off the cliff, technically, pag leader tingin nila sa'yo, susunod sila. Kaya ako sila napalipat kasi nagiging leader ako sa kanila. There are actually levels of leadership. First level of leadership, Jack, yun yung nagko-command ka ng mga tao and people follow you simply because boss ka nila. Ang tawag doon, level 1 leadership. Sumusunod sila sa'yo kasi wala silang magawa, boss ka nila. Pag hindi sila sumusunod, masasanction sila doon. Okay? Hindi ko sinusunod yun. Actually, ang pinaka-peak doon sa leadership, okay, level 1, then level 5. Hindi ko na-discuss kasi mataas kasi. Yung level 5, yung pinnacle of leadership.
Ang pinnacle of leadership, people follow you kasi you have done something in their lives. So when you have done something in their lives, it's no longer a question pag mag-follow sila sa'yo or hindi. Kusa silang sumunod kasi pag hindi sila sumunod sa'yo, feeling nila nawalan sila ng magandang leader sa buhay nila. Yun po yung ginawa ko. Ibig sabihin, part of the things that gusto ko lang mabigyan ng tip. Lahat ng members mo down the line, kilalanin mo. Halimbawa, Jack, pag member mo sila lahat dito, dapat alam mo yung name nila. The greatest test of leadership is when you ask a person, how are you? Tapos mag-aantay ka talaga anong sagot niya. Ang dami kasi nagtatanong, oy, kamusta ka? Tapos hindi inaantay yung sagot. Oo. Pag nagtatanong ka, how are you, sa mga taon mo, sa ilalim mo, dapat alam mo yung sagot. So, ngayon po, sa 600 ko na active, lahat po sila, kilala ko po yung pangalan. Friends ko po sa Facebook. Ibig sabihin, lahat po ng hubbers ko, ma-member ko man sila, hindi, ang iba, alalim na nila. Lahat po ng dito sa Cebu, mga 100 plus sila, almost 200, wala po akong nakaligtaan na hindi ko kinakape. Nakapagkape po talaga kami. Every now and then. Meron akong exclusive mentoring. So, yun din question ni Kent, paano ko doon nabenta? So, benta ko, punta ka ng Cebu kasi pwede ka makapagkape sa akin. Yan. So, pag hindi ka nag-Cebu, hindi ka makapagkape sa akin. So, ano yung reason ba't ka makapagkape sa akin? Doon mo matatanong yung gusto mong itanong sa akin. Sa kape. Ayan. Kwentong kape. Kapihan serye. Ayan. Kapi serye. Ayan. Di nagtatanong sila dyan. Yan. I-search nyo po yan, yung levels of leadership. Ang pinaka-okay po doon yung pinnacle, level 5, the pinnacle of leadership. Ayan. Yung level 5. People follow you kasi they know that you have done something in their life. So sa akin po, ang tanong mo, ba't ko sila nadala? Kasi all of them, yung 95%, nakita nila na meron akong ginagawa sa buhay nila. Okay. Mentor, ba't hindi nag-follow lahat? May 5% na hindi nag-follow. O yung 5%, baka wala silang nakita sa akin, which is normal. Diba? Yung 95% may nakita sila sa akin, hindi sumunod sila. Hindi yung iba, nagstay sa Cebu, yung iba, nandun sa Manila. Pero dito kasi ako, from time to time, nasa Manila kasi ako. So, the right answer to your question is be a leader. So, bawa ikaw, wag ka lang lumipat lang ng ibang kumpanya. Sa akin lang kasi lumipat ako kasi nandito na tayo sa IAM. So, hindi na siya applicable sa'yo yung paglipat na madala mo lahat. Pero just to answer with my own situation, I just become a leader to my people. So, practice what you preach. Ayan. So, ibig sabihin, pag nagsabi ako na ganitong oras ako dapat, hindi po ako nalilate sa mga meeting namin. Pag sabi ko, sunrise tayo, ayan. Meron din ako activity sa mga hubbers ko. Lahat po. May meeting ako sa hubbers ko, may meeting ako sa mga leaders ko, may meeting ako ganito. So, minsan wala yung mga mentors nila. I just wanted to connect. So, ibig sabihin, sinipagan ko lang talaga. Sipag lang, sipag. Bakit sipag? Kasi this is not a product. Actually, it is a product business kasi ang ganda ng barley. But if we want to build a group, this is no longer a product business. It will start with a product business. You make sure your people use the product, but end of the day, this is a people's business. Tama? Ibig sabihin, lalaki yung organization mo if you take good care of your people. It's always the bottom line. You take care of your good people, you take care of your people, then lalaki grupo mo. Pag lalaki grupo mo, kikita ka ng malaki. Huwag mong habulin yung pera. Una mong gagawin, grupo mo na. You take care of your people, then people will take care of you. Yun lang naman. You might be surprised. If you take good care of your people, you're asking for the stars, you'll be surprised. They might as well give you the moon. Tama? Diba tama, Sir Ricardo? Tama, Sir, diba? Just take care of the people. Then, everything will follow. Yun po. Sana nasagot ko po yung tanong mo. Opo, mentor. Thank you po. Hindi na po ako lilipat at napakaganda ang ganda ng compensation dito tsaka products at ito po yung nagpagaling sa akin talaga. Salamat po, mentor. Mentor. Ayan. Thank you po. Po namin natutunan sa knowledge and sa wisdom niyo po kung paano po talaga or po na tawagin ko lang po ulit si Mentor Claire. And amazing morning, Mentor Claire. Ayan. Again, GM Earl, maraming salamat po sa inyo in behalf of our Team Wolves family. Sobrang grateful and blessed kami sa life mo and for your sharing your journey and wisdom. Maraming salamat, GM Earl. Punta na kami ng Cebu. Magkakape tayo. Ako na po pupunta sa Italy, mentor. Baka soon.
Baka hanapin po kita dyan sa Italy, Mentor. And Earl, welcome ka namin dito. And ito ang ating IBC Italy office. So in case po no, may mga international kayo, European country na leaders, ayan, pwede po natin kontakin ng ating IBC owner, Mentor Jasmine. Siya po ang Sige po. at nagpaligal po ng mga produkto natin sa Europe. So, GM Earl, again, maraming salamat po. So, Mentor Kent, ipag-pray natin si GM bago siya umalis. Again, GM, maraming salamat po. Po, Mentor Claire, ayan po, mga mentors, ano po tayo, tungo po tayo, din po natin ang presensya ng Panginoon. Lord, maraming salamat po sa buhay po ni GM Earl ngayon po na nakapag-impart po sa amin ng knowledge and wisdom, Lord. Kayo na po ang bahala sa life po niya, Panginoon, na mas marami po pong matulungang tao, mas i-bless pa po niyo po siya para mas marami pa pong mabless na tao po na matutulungan niya po. Lord, ikaw na po ang magbigay ng breakthrough upon breakthrough para po sa team po ni GM Earl at sa Team Wolves po, and blessing upon blessing po sa mga ihahandle niya pong team. Lord, ikaw na po ang bahala. Sa iyo po ang papurit pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. At po tayo mga mentors ay mag-unmute at magpasalamat po kay GM Earl. Thank you Thank po. you, Mentor Claire. Thank you, Team Wolves. God bless po Thank sa you, inyo. Mentor Jem. Thank you so much, Mentor Thank you GM sa Earl. pagpapanood.